Yung ganitong klaseng sagot, alam na. No comment daw itong si Camille Villar. Kasi tinatanong siya ng media doon nga or tungkol nga doon sa umuugong na ulat na kinakausap umano siya upang mabuo ang kinakailangang boto nga para makonvict si Sara Duterte. Yan ang nangyayari. Kailangan mo pang ligawan, kailangan mo pang tila ba ay kausapin, hikayatin, talaga ba? Sana, tignan nyo na lang yung ebidensya. Sana, tignan nyo na lang maigi yung kaso kung talaga bang dapat i-convict si Sara Duterte. Kung ito man ay may katotohanan, sa tingin ko, lulusot ito. Kasi alam ni Camille Villar na sakali na siya ay bumoto para i-acquit si Sara Duterte, alam na this. Hindi rin kayo ligtas. Ganyan eh. Aminin na natin, panapanahon lang yan. Hindi new oras ngayon. Hindi panahon ng mga Duterte ngayon. Kung tutuusin, panahon sana ni Sara Duterte ngayon kasi vice president siya eh. Pero sinira niya yung pagkakataon na yon. Ginago niya ang taong bayan. Winalanghiya niya ang nasa pwesto, ang nasa Malacanang. Can you smell what the rock is cooking? So totoo ba na may nangyayari? Totoo ba na may niluluto? Kasi kung talagang ganyan at dapat lutuin ang mga ganitong klaseng pangyayari, abay sang-ayon na ako dyan. Yung mga bagay na dapat yung mga ganitong klaseng bagay na ang ibig sabihin ay dapat makonvict sa Sara Duterte at yung mga senators na obvious naman na pinuprotektahan sa Sara Duterte. Kung kailangan nyo natakutin, maigi pa siguro. Kasi dapat lang talaga na makonvict itong si Sara Duterte. Hindi dahil, takot sa 2028 election? Hindi. Totoo yon. May kahalong takot kasi kung meron tayong ganong klaseng presidente, katakot-takot talaga ang mangyayari sa bansa natin. Pero yung sinasabing mga politiko na takot sakaling maging presidente si Sara Duterte, parang wala namang ganon.